sa Diyos, balik gayon. Balik sa Diyos, balik gayon. Nagahunay, siya kanunay, pagkadako sa gugman niya. Balik sa Diyos, balik gayon. Kaano ang Diyos imong talikdan, siya raan atong manlalaban. Nagahulat siya sa hilabihan. Balik sa Diyos, balik gayon. Balik sa Diyos, balik gayon. Nagahulay, siya kanunay, pagkadako sa gugman niya. Balik sa Diyos, balik gayon. Balik sa Diyos, balik gayon. Nagahulay, siya kanunay, pagkadako sa gugman niya. Balik sa Diyos, balik gayon. Pagkadako sa gugman niya. Balik sa Diyos, balik gayon. Sumala sa pulong sa Dios nga naisulat diha sa libro sa Episo kapitulo 2 bersikulo 8. Kay tungod sa grasya nangaluwas kamo pinaagi diha sa pagtuo ug kana dili gikan sa inyong kaugalingon, kini gasa sa Dios. Buson na mugna kining tulunganon, gasa sa paglaom, tulunganon nga magapadayag sa lapad nga gugma sa Dios. Gasa sa paglaom. Ani ang inyong halagad, kapaglaom, Pastor Joseph Ayo. Bisan sa pagsulay, adunay kalipay. Usan-usap kamayong adlaw alang ka natong tanan, mga kaigsuunan, mga kaigalan, ug mga kapaglaom ko sa kanginan. Dalay ko na usap ang galad sa Ginoo, nilintag na sa lain na usap nga adlaw kay gayunan nga kita makikuban kaninyo, niining higayuna. Salamat kay sa grasya ug panalangin sa Ginoo nga gihatag niya kanimo kanako kanatong tanan, niining mga gutlo ang mga kaigsunan. Dinhi ato nga programa magtulmanon, gasa sa paglaom. Ang ako panginaot nga anak ko karon sa maayong pagpaminaw. Og sa tanang mga naka-view, pinagi sa tong live sa Facebook. Ang ako buhing handom nga na ako magkaroon sa maayong pagtanaw ni matag na. Sa tanan karon pa nagka-monitor, pinagi sa mga nagadayang sibihanan nga din nga play kini ato nga broadcast. O kini ato pagpanag-uban ning tagna sa atong programa Tulmanon na gasa sa paglaom. Kamo nagka-tune in ilalom sa programang gasa sa paglaom. Og live kita karon pinagi sa itong main studio nga diin kita kahimo kita sa pag-broadcast. Ag ato nga sibihanan sa 19.5 Radio Kaibigan. Nahimutang sa Valencia City. Og imanusab sa mga partner station nga din na play kini nga broadcast pinagi sa 102.3 Inabular FM Hope Radio sa Quezon, Bukidnon. Imanusab sa Strike FM sa Pangantugan. Og imanusab sa 90.1 Radio Ayos. Og sa uban pa nga mga radio station nga din nahimong na play kini ato ang broadcast nga kamo karon na minaw ni ining matag na. Ako kalipay og pagpasalamat sa grasya ug panalangin sa Dios.
sa lain nga kahigayunan. Once again, kadiin kita makikuban kaninyo alang sa ato katagstag sa kapagmanikasikan. Sa tarang mga nagka-view, pinaagi sa ato nga Facebook. Bagay mo ka mo pag-comment sa comment section. Agi mo no sa pinagi sa mga nagkapaminaw sa radio. Bagay mo ka mo maka-send sa inyong mga mensahe rather. Pinaagi sa ato ka hotline number sa 0963-091-2005. Sama ko sa pa sa ato hotline number 0963-091-2005. Sa alan sa team sa Light of Hope Network Ministry International Incorporated, usag ka lay ministry nag-support sa denomination sa 70 Adventist Church under of the General Conference. Kadiin ako, nahimutang usab sa pagpanerbisyo isip pagbuhat sa Ginoo sa Central Mindanao Mission of the 70 Adventist. Kabinandiyon sa itong mga administrator, Pastor Porfirio Lagunay Jr., o yung sa itong pinalagang Executive Secretary, Pastor Judy Benjudy Cabil, o sa itong pinalagang Executive Treasurer Relain si Pastor Cirilo Siloy Guadilan, o sa itong pinalagang Communication Director Relain si Pastor Romelo Misubica. Well, sa team sa Light of Hope Network Ministry, yung masab sa AWR Hope Radio, sa pagdumalan Elder Lazaro Balora Jr., ang bilangang chairman, o yung masab sa ato bilangang AWR Quezon District Representative, lain si Elder Simi Velasco, o sa ato bilangang communication, our beloved program director, Elder Danilo Danley Paligsa, o sa atong control in charge walilain si Sister Mary Grisayo, pilangang kapika sa kinabuhi, o yung sa atong pilangang finance coordinator o director walilain si Sister Gina Tapay. O sa team sa 102.3 AWR Hope Radio, o yung sa 90.5 Radio Kaibigan, magiging mo nahimo nga channel na to ron, pinag sa itong live, o yung sa pinagi sa ato kapag broadcast live mga kaigan, o mga kapaglaom. O sa punar dumalas na bilang Chief Executive Officer, Lain Reverend Pastor Dangalio, o sa itong pinlangga nga Station Manager Kuya RG Dangalio, o sa ato control in charge na ako sa Picas Lock atong katugbang wala lain Sir Ramil Vidrio. Sama ko sa pa iso ni galag kapaglaom. So kintig paminaw din hinatong programang tulumanon gasa sa paglaom. Kini si kapaglaom Pastor Joseph Gargarayo. Makikuban ako kaninyo sulod sa pipila ka magutlo kung usa ka oras nga magkatuon kita sa balaang pulong sa Dios o magapablandong sa mga butang pamlandungan o imon sa magahatag o mga pagpadasig pinagi sa Kristohanong alawiton nga magapadayag sa halapan nga gugma o grasya sa Dios nga gihatagan ni sa matag usa kanato. Well, sa tanan itong mga kaigsunan nga nagka-monitor karon, alihog pagpaabot mo sa inyong mensahe na kung kalipay na mo. Yan dili day ako nag-inusara sulod sa itong studio. Naaday daghan nga nagkauban na to. Maula mong kalipay nga inyong mga magbubuhat nga nagasibya o nagapadayag sa mga pagtulunan nga diin makahatag o makalangit o makabalik-on sa itong pagtuod sa itong mga Diyos. Well, sa dilipatan mo, adto mo padayon sa mga pagpaminaw sa Kristohanong alawiton o yung manusab sa ato nga mga pagtunon niya sa balang pulong sa Ginoo, atong batasanon nga magatugyan ta sa atong kagalingon pinaagi sa pag-ampo adto sa atong mga Dios. Mag-iba sa tago sa kapag-ampo mga kaigsunan, dahil ato nang paminawan kining awit ginaguluhan, gasa sa Dios, giawit ni Brother Sadrak Sumrio. Pag-ampo ta mga kaigsunan. Amahan mo nga balaan Ginoo. Dago kayo mong kalipay o pagpasalamat sa grasyang panalangin o ganagaya. Sa gasa sa kinabuhi ng imong gihatag ka namo ni mantag na. Dago mong kalipay nga inaadyo ang imong presensya, wala mo kami biyae. May gugmaon ni mong gugma kanunay. Nagadagay na ikanamo, gitagaan mo pa kami dugang lugway sa kinabuhi. Binadiyod sa gasa sa paglaom na among naangkon Ginoo. Salamat kayo sa kamatayon ni Ginoong Hesus sa cross sa Kalbaryo nga naangkon namo. Kung nahimo kining dakong panalangin sa among espirituhanong aspito sa kinabuhi nga kami kanunay maanaag maduol kanimo og iyo man usab ang among kinabuhi kanunay naangkon namo kasiguraduhan. Lord God, may you bless us this moment, this day, as we will go on to study and to meditate your word. Kung saan na mo mga mahimo kami imong mainanak. Ginoo pagkikuban nimi, we ask the guidance of the Holy Spirit nga maging-uban ka namo. I pray to Lord that the outpouring and the fresh baptism of the Holy Spirit bangko na mo ninitik na. Thank you so much, Father God. Thank you so much for your mercy and thank you so much for being with us. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. In the silence until you come and sit a while with me.
kinabuhi mo karon masana ingon sa adlaw daw bulan nga mibuswan dili kasaysay ang kinabuhi mo nga ikaw sa kalibutan na tao gasa kini sa Dios aron ka makasudon sa mga ginaiyan nga matahon katahon sudungon ang pahiyon nga malipayon ang kalipay sa langit mong balay imo ikahulagway dili kasaysay ang kinabuhi mo nga ikaw sa kalibutan na tao gasa kini sa Dios aron ka makasudon sa mga ginaiyan nga matahon katahon tan-awon kinabuhi mo karon masana ingon sa adlaw daw bulan nga mibuswan dili kasaysay ang kinabuhi mo nga ikaw sa kalibutan na tao gasa kini sa Dios aron ka makasudon sa mga ginaiyan nga matahon katahon sudungon ang pahiyon nga malipayon sa langit nung balay imo ikahulagway dili kasaysay ang kinabuhi mo nga ikaw sa kalibutan na tao gasa kini sa Dios aron ka makasudon sa mga kinaiyan nga matahon gasa kini sa Dios aron ka makasudon sa mga kinaiyan nga matahon mga kinaiyan nga matahon sa mga kinaiyan nga matahon sa mga kinaiyan. Okay, magatong alawiton gawit ni Batang Sagrat Sumbrio gaso sa Dios. Sa tanang matahom nga talan-awon nga ito nagkita, usa kini kagaso sa Dios, kanimo kanako ang giyata. Usa ka pagpahimanglo nga naagyoy, mahigog maon nga Dios.
Gadiin, wala magtalikod na to. Anag yun kanunay. Nagapadayag sa iyong may kumaon nga gugma alang kanimo kanako. Well, sa tanan na itong mga nagpaminaw og mga suki nga kanunay nagsubaybay na itong program. Labi na yun sa 98.5 Radio Kaibigan nga mga avid listeners nga nagasubaybay, gyud kanunay. Nini atong sibihanan, nagyumanusab sa atong programang Gasa sa Paglaom. So good, sunod Domingo mga kaigsunan, mga igan. Inyo nang madunggan ang atong programa matag alas 2 hangtod alas 3 sa takna sa kapunan. Sa tanang mga kaigsuunan na to, mga avid listeners sa 98.5 Radio Kaibigan, madunggan ninyo live ang atong program once again alas 2 hangtod alas 3. So, doon ay changes. Pasalamat sa administration sa 98.5 Radio Kaibigan headed by beloved Pastor Dadang Galio. Nga diin naghatag lang to og concern nga ma-early ang atong program. So, I'm very happy on that. Mga igan, mga sukintig paminaw. Once again, ang ito ang program, inyo nang madunggan matag alas 2 hangtod alas 3 sa takna sa kahapon nun. So ako gihagyo no, tanan na to mga avid listeners nga please put it and ibutang niyo na sa inyong matag sa tagsa ka mga bitaw nga time slot nga oy. Alas 2 na. Makikuban ako kauban sa among alagad. Pastor Ayong pinagis kang ina. Bueno, tanan nga mga listeners nato labi na diha banda sa Maya Quezon Bukidnon sa nagpaminaw sa 102.3 AWR Radio o baka sa 19.5 Radio Kaibigan. So I'm very happy that you are with us dinitak na sa kapon. I'm very happy. Ako kalipay. Ako yung manusab sa tanan nga mga kaigsuunan nato ng mga nagpaminaw labi diha sa may Paitan Quezon Bukidnon. Ako yung manusab sa may Santo Domingo daghan ditang mga nagpaminaw. Yung manusab sa labi na diyon sa atong sibihanan sa 95 Radio Kaibigan kusog diha dapit na sa Santo Domingo. So thank you so much, glory to God. Og sa may Sinuda Bukidnon, thank you kayo. Sinuda Kitaw-Taw Bukidnon, thank you kayo. Og diri dapit ang banda sa may Puntian. 95 Radio Kaibigan daghan nagpaminaw nagsubaybay din sa ato nga sibihanan og sa ato nga programa. So salamat yun kayo. Palihog ko kung kinsa man to naka-monitor diha dapit ang banda sa mga mention ako nga lugar. Labi na diyon sa mga nagpaminaw karon live sa ato ang radio. Please isend ninyo inyong mensahe ug asa mo dapit karon na locate para dako among kalipay mga igsoon. Yung sa may Balay City. Diha dapit sa may San Jose Balay. Yung mo sa may San Jose Quezon. Daga di ato mga kaigsuonan kapag laom na naga-monitor o naga-subaybay. Labi na diyon sa atong program sa Gasa sa Paglaom. Well, mga live viewers na to ron, Sister Lilian Villamor. Salamat kayo. Thank you so much. Good afternoon. Usab ka na kanimo. Brother Roy, thank you kayo. Salamat kayo. Isa sa itong mga avid listeners diya sa may Pangantukan, Bukidnon. Thank you so much. Yung manusab ni Pastor Genesis Lumapas. Thank you so much. No? Pastor Genesis, have a blessed day kanimo. Ang Ginoo magpanalangin, isip atong magbubuhat gipiyalan sa Ginoo sa atong distrito diha sa may Pangantukan Bukidnon. Ako kalipay pasalamat no nga nakabisita ta dito sa may Barangay Porcholin atong nilabay nga mga Biyernes. So ako kalipay dito, salamat kay glory to God. Nga nakabisita ta dito dapita dako di kay kong kalipay mga igsoon. Diin nakahimo ko sa pagbisita diyon kanhing area nga diin kita nagaministeryo. Pila na din ko mahigayon nga wa na ko magbisita niya ng lugar apan glory to God in the name of Jesus. Nakabisita ko. Salamat kaayo sa atong pinalangga nga Barangay Captain, Honorable Barangay Captain Aping Disyon. Salamat kaayo sa pag-abi-abi, salamat kay sa mainiton nga pagdawat. Glory to God kaayo sa tanang mga barangay official ato sa may Barangay Porcholin Pangantukan Bukidnon. Pohon no? Itong pinalanggang district pastor niya akong pinalanggang gagaw sa Pastor Jovan Porentino kaya sa may Dagumbaan district. So dako kayong kalipay basinog ano na mo yung mga katiguman diya labi na sa mga association gathering sa pohon makabisita ko diha sa tumang kaigsuuna naghandom diyon labi na sa may Laruhas, Bangkal, Katal, Bagon Silang, Villar family o Barte family o Sandy family. May pagpaminaw diya kanina sa mga Dagumbaan, Kalipayan na family, of course sa mga Kabisada family o Garboso family. May pagpaminaw diya kaninyo. Yung manusab ako na yung panimbaya ang tanan na itong mga kaigsuunan diha usab sa may Bantayan,
Dagumbaan maramag. Salamat kay Villarin family, Infante family, o mo sa Dago family. Sir Jorwin Dago, thank you so much for the support of ministry. Ang Diyos magpalain kanimo kaubang sa kinatibok ang pamilya, tanang mga plano sa Dios. Tanan nimo mga plano sa kinabuhi panalangginan sa Ginoo. Kaya mo sa may Lourdes. Yan ka ng iglesia na to sa Lourdes mo yun na nahimong natindog nga diin dihata ng ministeryo. Kauban sa kung pinalangga igsoon. O gipadayon sa to pinalangga nga kauban o galagad sa buhat ako pinalangga igagaw Pastor Jumal Politino. Glory to God. Kano na natin iglesia diha kami barog sa Lourdes. Thank you so much. Glory to God in the name of Jesus. O gimanusab sa may Bauhon Seventh Adventist Church. Thank you so much. No? Elder Bantay, thank you kayo. Apa ko inalimtan? Limot ko. Laruhas. Katal o Manggal. Ano na mention? Yaman sa may present district ministry ron nga din tanang himutang nagministeryo sa Ginoo. Ipaministeryo sa Dios. Atong Quezon Central Seventh Adventist Church. Yaman usab sa atong iglesia sa San Jose. O nabangunan din kaghapon mo pinagka-historic church services. Sabbath Worship Fellowship together with our church brethren of Nabangunan Seventh Adventist Church. Thank you so much, Pastor Dudes Utuhan, our beloved former church pastor of Mountain View College on MVC Alumni Church. Now he is the Bible professor or Bible instructor of Mountain View College. Thank you so much, Pastor Dudes Utuhan, for the wonderful and inspiring message from the Word of God na gigamit sa Ginoong nakapadasyo, nakapalig-on sa Dios. Kipalig-on sa Ginoo. Using to Him, hantod paghapon, naghimo pa siya lecture. Thank you kay salamat kay Pastor Dudes. Sa tanan nga mga officers nato sa fellowship na headed by Elder Yuli Lombreno, together with our mga church elders na kaghapon sa may Dumalama, sa may Magsaysay, gumusab sa may Mikaten, o sa San Isidro Church, o sa Quezon Central Church. Thank you so much. O manusab sa may San Jose Church. Thank you kay sa itong mga church brethren nga naadyo gahapon nagatambayayon, nag-join fellowship sa ato sa Nabangunan Church. Approximately around almost 300 church brethren was there. And I read on that's only sa diha ang fellowship nato. Only 30%, 50% rather sa population. So thank you kay salamat kayo. Tagagapon, 300 yun kabok. Akong tanaw, tungkol umukapin pa gani, almost 400. Naiming ng uban. So salamat kay Glory to God. Thank you so much. Headed by Elder Paler, Elder Dos Hambre, Elder Richard Hambre. Thank you kaayo sa inyong support na binadiyod sa ato ka fellowship ang kagahapon. Ari ko sa ikaduhang bahin sa distrito nga din kita nag-minister. So kuntas may Butong Church. Okay mo sab sa may Buni-Buni Church o sa Chemtrust Seventh Adventist Church o sa Sunny Day Seventh Adventist Church. O sa may Busco Seventh Adventist o sa Kawilihan down to Columpion Seventh Adventist Church. Then karong sunod Sabado, second Sabbath of this the month of September, we will be having our fellowship at Busco Seventh Adventist Church. So glory to God for another fellowship nga diin kita maghimo usab sa pagpanimahon. Salamat kay sa ngalan sa Dios nga diin makahimo usab kita sa pagpadayon sa buluhaton sa ato nga pag-ministry nga naganinyo. Andom nato nga natay mga invited visitors from our mission, including to the other sisterhood institution that inspired on us during our Sabbath fellowship. Panimbaya din ako, no? Kung binlagang kapi ka sa kinabuhi, kauban sa mong anak, tiyag ron sa may Quezon, Bukidnon. Sister Mary Grace Ayong, together with our baby Athalia. And also to my parents up there at Bukbuk ka, Don Carlos Bukidnon, Papa Gomer, Mama Cherry, together with our brother, si Leslie, o sa amo nga ayaan si Auntie Manang Ade. Ang musab sa mong magkasilinganan di aron sa may Bukbuk, Don Carlos Bukidnon. Malipayong pagpaminaw ganinyo. Inaot ko nga nagkamo karon sa kapiskig sa may Banlawas. Yung masab nga to sa may barangay Kiara, adin diha ko nagdako, diha ko gihimugso. Sa mga ayaan ang guyoan mo diha. Anti Preda, Anti Benida, Colberto, kalambigit sa Lulusyo. Okay, manusab sa among magkasilinganan diha sa Proxete sa Kiara. Yung manusab sa Hiron family, Francisco family, o sa Aleria family, together with the Gracia family, o Larut family, Impinado family, manon din ako malimtan, Ranis family of course, mga Ilado kay nago diya kanina. Kumusta ta diha? Kumusta ko?
Naamo ron sa pagpaminaw, palihog PM ko ninyo. Naamo ron nakamonitor o naging uban sa atong program din tagda. Dako kay kung kalipay diyon. Malipayon ta nga naamo karon nakamonitor uban sa panalangin ug grasya sa Dios. Well, mga igsoon, mga sukintig paminaw, no? Ada tayo mga text messages tagaan tanig bagtagat. Ano na ako ni mapansin. Okay, no? Ako sa tagang pagtaga ni mga text messages karon nga naa din ni kabot ka na to. Pastor, nagpaminaw din mi kanunay sa mga pulong sa Ginoo. Gikan kaganihang buntag, yung mga sabi nintak na. Salamat kayo. Glory to God, salamat kayo. Okay man usab 1772. Maayong pagpaminaw diod kanunay pastor, basta pulong sa Dios, di diod mi mo absent. Salamat kayo, glory to God. Pastor, unsa tong time ma-change sa 1 5 sa tagasa ni si 5135 bago man naka-text ako. Okay, alas 2 hangtod alas 3 na stuck na sa kapon nun. Mo na ato ang program slot dinhi sa ato ang program gasa sa paglaom. So, balik ko na ko alas 2 hangtod alas 3 na sunod Domingo uban sa grasya panalangin sa Ginoo. O tayo kulian. So, makikuban ta kanyo 3667 mayong adlaw kanimo pastor. Salamat yun kayo sa panalangin nga diin makapamlandong nasab kami sa pagkaong espirituhan nun. Pinagi sa balang alawiton nga kini makadala og pagpalig-on sa atong pagtuo kanunay sa atong buhing nga Ginoo. Glory to God, pastor. Nagpaminaw mi dinhi karon sa thank you kay taga Sinuda. Thank you kay Glory to God. 19.5, I know you are listening at 19.5. Thank you kay taga Sinuda. Pastor, ayaw po taon may kalimti din hinga side. Salamat kayo. Sorry kayo, sister. Alright, sorry kayo. No, kaigsuunan din nato diha sa San Antonio West. Thank you kayo. Oliverio family, kilala ko Bahaw family, Pascovillo family. Og sa diha sa may Sitio Garcia, mga kaparintihan namo dagan diha. Maing pagpaminaw diha kaninyo. Isa ka panahon yung sila dong. Iludong mo yun ay tawag nila nako. Nadaday ka program sa radyo kaibigan. Nakapaminaw may buntag sa'yo. Thank you kayo, no? Glory to God. Nagamonitor dahi mo. Maakuman o bisag kinsa. Ang gipialan sa Ginoo nga magka-believer. Labi na Diyos sa itong pinalanggang main anchor sa pinagpalang musika. Matag alas 4 na alas 5 stuck na sa Kamuntagon. Ang tod alas 6 pagani na sa Mindanao and Visayas Headlines together with Pastor Dandang Galyo. So just padayon sa pagpaminaw sa mga balaang pulong sa Ginoo kay kini mga pulong sa Dios mo ni ang atong pagkaog espirituhanon na malig-on ta sa atong pagtuo no matter what religious background we are, no matter what our religious institution nga din kita gipahimutang sa Ginoo nga kita mga lagad og magserbisyo gikapialan niya. Ang akong advice, no? Be faithful as a member of the church nga diin kita gipahimutang sa Ginoo nga mahimong taytayan nga maduol ta kaniya. Then unsa man unsa nga mga religious program activities nga kini makapadasig kanato o makapadul sa Ginoo, join mo mga kaigsunan. Masubuta mamalandong usahay nga dunay daghang mo join sa mga kalihukan sa kalibutan. Any religious activities, religious gathering, invite mo mga church brethren. Labi na sa akong mga kaigsunan ng mga members sa Seventh-day Adventist Church. Ay mga invitation na to. So just join. Join mga kaigsunan. Di ba no, sab kini makapalikon o makapadasig ka na to. Salamat kayo, no? Thank you kayo, no? Salamat kayo na yung mga kaigsunan na to nagpaminaw sa San Antonio West. San Antonio East o San Antonio West maguni. San Antonio East. Nakalimot ako. Para kay San Antonio East, Don Carlos Bukidnon. Thank you kayo. No, West, rather. Sorry kayo. Kalimot ako. Tuod na magawa na ko kanhan niya. Diya sa may Procnoibe, sa barangay Kiara. May pagpaminaw diya kaninyo. Ako handom nga naamoron sa may pagpaminaw. Ang panalain o gasa sa kinabuhi. Atong nabatan o atong naangkon. Uban sa grasyang panalain sa Diyos. Pastoron sa imong phone number mo na ba ni? Yes, of course, Igan. Kapag laom, thank you kayo. Mo na ni akong phone number, 5858. Salamat kayo. Mo na ni akong phone number. Pwede na ni mo ni nga teksan. Ayaw manusab, 4011. Kusog kayo signal din Pastor sa radyo kaibigan 98.5 sa
Yes, of course, sa Sumilaw. Salamat kayo no, sa tanang mga kiksunan na ito na pamino diyan Sumilaw. Thank you kayo. Glory to God. Oh, yes, nagbiyahe mi ni Mrs. Gikan sa Cagayan de Oro, nagmonitor ko sa atong stimbihan sa 93.5 Radio Kaibigan. So, diha dapita sa may Sumilaw. Kung so ginadihan tong signal, apot maganin na dito dapita sa may hapit na sa Cagayan de Oro City. So, diha dapita. Kung ni sunaop na siya, pag hapit na diyan, pag-abot na sa Opol. So, diha, usok abot, diha dapita. Sa akong monitor, I don't know if kung sa ubang monitor, naa nakahimo sa unsa ni nakapandayag sa inyong mga tagsa-tagsa kakuan. Alright, arita no sa mga nagpaabot. Thank you so much no for being with us. Dinitak na mga naga-view nato sa ato nga live broadcast nining higayon na mga kaigsunan. Dako kay kung kalipay, pasalamat sa Ginoo nga naa mo nagka-view ron sa ato ang live broadcast. Thank you din kayo. Salamat din kayo. Oh, salamat din kayo. Alright, mga kaigsunan no, noon na 30 minutos na tagaktak sa ato nga pagpanaguban ng tekna. So, gidapit ko kamo, gihangyo ko kamo nga minawan na to ning usa ka awit nga naguluhan. Hangtod niya kiawit kini siya sa atong mga kaigsunan from Asidus Singers. Then atong pamalanduan usa ka pagtulon karon, atong pagasuhit tong atong nakit-an karon sa screen, labi na gyud sa atong mga kamonitor pinagi sa live. Ang atong suhitong pagkatun-an karon ang hulagway sa tinuod nga usa ka Kristohanon. Muni atong pagkatun-an karon, dinintak na agni higayon na. So, akong gihangyo. Kung ay mga blang kasulatan, kaya ito nang ablihan ron. Mag-ubantag abli. I did not prepare my presentation as a PowerPoint. Yan na. Ako din, ato yun yung giandam as usa ka booklet. Then, maghimo taog pagtuon anig dungan ang mga Bible verse atong dunganan pag-abli. Kay para uban yun ta nga magbasa sa balang kasulatan. Ato ablihon ang balang pulong sa Dios. Alright, ato paminawan kining awit nga naguluhan hangtod unya. Then once again, tun-an nato ang pagtulunan unsa ang pagpadayag sa Ginoo sa usa ka tinuod o pagpaila sa usa ka tinuod nga Kristohano. Unsa ta? Unsa to atong kinabuhi ni kalibutan? Mag-join pa ta sa butang kalibutan human nato gidawat si Jesus. Human nato angkon ang kaluwasan mo ni atong tun-an karon ni tagna. Ato sa paminawan kini usa ka awit. Singku magmalipayon bisan mo put ang kagulanan ang akong pa naugayod padayonon ngadto sa luyan nga langit mo.
andam sa matinong manong. Ang panahon nga atong ginabuhi adunay daghan nga katalagman. Apan mo ba ligayod ang Ginoo sa langit niya kita dadun dito hangtod niya ako magmalimayo hangtod niya makitang himaya dito sa syudad nga labing mataho iandam sa matinong manon. Iandam sa matinong Mao katong awit mga kaigsunan, higala kapag laom, hangtod niya. Hangtod niya. Kita, magpabilin nga magmatinumanon. Kidun na igyan namang Ginoo, kanimo kanako, nga dapit, nga lunlun matahom. Wala na yung problema. Tanang mga kasinatian nato niling kalibutan. Dili na nato matagamtaman. Yan ang lagi itong pulayanan ng giandam niya kanimo kanako. O kanang dapita, giadam lamang. Alang sa tanan nga matinumanon kaniya. Well, mga kaigsunan, atong tunan ang suhito karon nga atong pagatunan sa atong nga episode under sa programang Gasa sa Paglaom, ang hulagway sa tinuon nga Kristohanon. I have a question to you, my friend. Iksoon, doon ako'y pangutanan kanimo. Higala. Are you already a Christian? Kristohanon ka na ba? Well, all of us will say, yes, Pastor, I am already a Christian. I baptized in my church. Nabutismo na ko sa iglesia. Then, I am already a Christian. So, magkaigsunan, kining mensahe, this is a reminder for us as Christian. And even for those Christian, this is also a study for individual to those who have faith in the same God as we worship. Mga kaigsunan, kung mapalit kag salakyan, upisa sa sakinan, imong mahibaluan nga dili, tanan genuine, and even money. Kay, na-high fake, mga kaigsunan. Adunay daghang fake, adunay daghang mga imitation. So sa pagkadaghan, usay, mailad na. This is genuine, this is fake, you know. So mga kaigsunan, sa mga sumusunod ni Ginoong Hesus, but bantayan nato that there is a genuine Christian and there is also a fake Christian. Bantayan nato ni. O kini mga kaigsuunan, matubag lang ni, I cannot condemn you, you cannot condemn me, I cannot judge you, you cannot judge me. Only God and only yourself. Atong Dios o ang ato rang kaugalingon, kitay na sayod if we are a genuine Christian nga mga sumusunod ni Kristo. Tun ang tamang kaigsuunan, ang hulagway sa balang kasulatan ug unsa ang usa ka tinuod nga sumusunod ni Ginoong Hesus. Kuno na mo'y balang kasulatan palihog ablihi ug unsa di ay ang usa ka tawo nga sumusunod ni Ginoong Hesus. Mga kaigsuonan, kuno na mo'y Biblia palihog ablihi uban kanako. In the book of Peter 1 Peter chapter 2 verse 9. Unsa man kita ingon nga mga anak sa Ginoo nga sumusunod na sa Dios. Kinsa man ikaw ug ako. Unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 9 nagkanaingon, apan kamo ang kaliwat nga pinili, harianon nga pagkasaserdote, nasud nga balaan, katawhan nga nakaugalingon sa Dios. Aron gimantala ninyo ang pagkamhalang dunia nga nagtawag kaninyo gikan sa mga kangit-ngit ngadto sa iyang kahibulong kayag. Who we are, kinsa kita. Ikaw ako igsoon kapag laom. We are a chosen generation. Kaliwat nga pinili.
Busa ang atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, ang atong sinultihan, ang atong nahuna, ang atong nga himo sa pagkaon, sa atong pag-inom, mga kaigsunan, kinahanglan nga mabatunan nato ug makita ingon nga kita pinili sa Ginoo. Sa matag panahon nga din kita mag-adtog dapit, makita ba si Jesus atong kinabuhi? Pinasahi na ba ang atong tagsa-tagsa ka kagalingon? Mga kaigsunan, ang atong mga tagsa-tagsa ka pagbuhat, pinili na ba, mga kaigsunan? Hinumduman nato that we are part already of a sacerdotic kingdom. O sa man ni sacerdotic kingdom? This is a hari-anong sacerdote. Gigahin alang sa usa ka pinasahing buluhaton nga mao ang pagpresentar sa Dios ngadto sa tao. So makita na ito mga kaigsuonan, once you accept Christ as your personal Savior, once Christ is already in you, once Christ is choose you, you are already a God's messenger. Makahimo na ta pagpahat sa unsa kayo sa Ginoo sa atong kinabuhi, ngayon mao sa mahimong inspirasyon ngadto sa uban, because we have already a holy task nga gitawag sa Dios o gipiyal sa Ginoo nga ni kanato. Then we are already belong to the holy nation. Nasud nga balaan. But pasabot mga kaigsuonan, ang atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, we are already in the holy ground. Busa mga kaigsuonan, kung sa man ang mga butang nga iya sa kalibutan, dili na nato na ipahari sa atong kaugalingon, kundi adto na ta magahimo sa mga butang nga uyon sa kabubuton sa Ginoo, because we are already in the holy ground. Friends, ikaw, ako, kitang tanan, we are already in the holy ground. Daan na ta sa usa ka balaan nga dapit mga kaigsuonan. Og iyon man usab giing panagtawag kita nga mga katawhan sa Dios. Pagkatamis kay pamalandungon. Pagkatamis kay pamalandungon nga tawgon tag anak sa Ginoo. Pagkatamis kayo pamalandungon sa usa ka anak katawgon siya nga man, ako kang anak. Pagkatamis pamalandungon mga kaigsuonan nga ikaw ako kitang tanan nga gidawat nato si Ginoong Hesus isip atong personal nga manuluas, we are already a chosen generation. Amen. Praise God. Ikaw ako pinili na sa Ginoo. Busa bato na nato ang mga butang nga uyon sa kababuton sa Ginoo. Pastor, unsa man diay ang mga butang nga uyon na sa kabubuton sa Ginoo? If you have your Bible, please open it and turn it with me in the book of Galatians chapter 5 verses 19 to 21. Galatia kapitulo 5, mga bersikulo 19 hangtod 21. Mao kini ang gikanaingon sa atong Ginoo. Mga kaigsuonan, gidefine dinhi ang work of the flesh and the work of the spirit. Ang work of the flesh mao ning giingon sa verse 19. Mga kaigsuonan, nga nagkanaingon, karon mahayag nga ang buhat sa unod nga mao kini ang pagpakikilawas, kahugawan, kaulag. In verse 20, pagsimbas sa mga Diyos-Diyos, lumay, mga pagdinumtanay, mga pag-away, mga pangabugho, mga kaligutgot, mga pagpundok-pundok, mga pagbahin-bahin, mga pagbulag, gikan sa matuod ngadto sa pagtuo. In verse 21, mga kasina, mga panghubog-hubog, mga pagpatay sa isikatao, mga kaulit, ug mga butang nga nagkaingon niini nga gipasidanan ko kamo. Ingon nga gipasidan ko kamo pag-usab nga kadto sila nga nagabuhat sa maong mga butang dili makapanunod sa kaharian sa langit. Igsoon, if we work the work of the flesh, friends, the kingdom of God is not in us. We are not belong in the harianong saserdote. We are not belong in the holy kingdom of God. If that work is in our life, friends, this is a challenge. Hagit ni mga kaigsunan. Don't believe to those preacher who said nga ang mga palahubog kauban ni Kristo and they accused that Jesus is a drunkard. Oh, gi-accuse na nila nga si Jesus palahubog. You know, that is a very blasphemy. Blasphemous kayo. Yung panila kini si Kristo, kauban dun namo, Diyos dun sa mga palahubog. Kibisan kuno si Jesus palahubog, abi ni igsoon, that is a lie. Bakak na mga kaigsunan. Because the gospel is already
revealing in us that those drunkards cannot inherit the kingdom of God. Forgive me. I did not judge you. The Word of God is really reminding us. Nagpainumdum ka na to, mga kaigsunan. Any work of the flesh being defined in the book of Galatians chapter 5 verse 19, the Word of God, pulong sa Dios. Igsoon. The Word of God is the absolute truth for each one of our individual. Ang pulong sa Dios usa ni siya ka-absolute ka kamaturan nga dili nato himuon nga ang pulong sa Ginoo mo'y ipasunod sa atong gana kundi kitay musunod sa pulong sa Dios. Usahay subok kay pamalandungon nga himuon nato ang pulong sa Ginoo mahimong mas labing ubos sa bisan unsang klase nga tradisyonal nga mga soteryo nga pagtulunan sa atong iglesia. Friends, no. The Word of God is the absolute and the higher authority in our belief and in our daily living. Friends, I did not condemn you, but the Word of God is really telling us. Unsa man day pastor ang makapanunod sa gingharian sa Dios? In the book of Galatians, chapter 5, this chapter but different verse, in 22 and 23 down to 24. But in 22 and 23 is really defining us. Apan ang bunga sa Espiritu mao kini ang gugma, kalipay, pakigdait, pagkamapailumon, pagkamahinuklugon, pagkaayo, pagkamatinumanon, pagkamaago, pagpugong sa kaugalingon, batok sa mga butang nga batok sa mga maong mga butang nga walay kasuguan. In other words, no contradict to the law of God. And what is this law of God? This law of God is referring to His love, my friends. Remember, for those who are in Christ, in verse 24, referring to us, ug sila nga mga iya ni Kristo gilansang nila ang krus, ang unod uban sa mga tinguha nga mga lawas nun ug sa mga kailibgo niini. Kung magapuyo kita sa Espiritu, magagawi usab kita pinaagi sa Espiritu. Friends, if we claim that we are a born-again Christian, if we claim rather that we are already a Christian, a true follower, a genuine follower of Christ, friends, this word of Him is reminding us that those work of the flesh, once again, ato tong ilubong at tubigong lubnganan. Sa panahon nga atong dawaton si Jesus, isip atong personal nga maluluwas, pinagi sa santos nga bautismo. Igsoon, ilubong nato ang tanang mga kagahapon nato sa atong kinabuhi. And then, as what we learned sa mga series sa atong pagtuon sa balaang kasulatan in the book of 2 Corinthians chapter 5 verse 19, now here comes the new creation, ani ang bagong binuhat. And then the work of the Spirit is already in us. Ang buhat sa bilang Espiritu, manana ka na to. Manana sa atong kaugalingon. Talikdan na to atong magagapon. Mauni ang timaan sa usa ka matuod nga Kristohanon nga gipadayag sa balaang pulong sa Ginoo. Iyon man usab si Apostol Pablo, nag-counsel sa mga anak sa Dios nga mga sumusunod sa Ginoo nga mga Kristohanon. If you have a Bible, please open and turn it with me in the book of Romans chapter 12 verse 2. Roma kapitulo 12 versikulo 2. Nagkanaingon ang balaang pulong sa Ginoo. Romans chapter 12 verse 2. Ug dili kamo magpahiuyon ining panahona sa kalibutan, kundi pag-usab kamo pinaagi sa pagbago sa inyong salabutan aron inyong hisayran kung unsa ang maayo ug makapahimuot og hingpit nga kabubuton sa Dios. Igsoon higala kapag laom. Please do not be conformed to this world. Og unsa man ang gana nining kalibutan, di nato na i-aplikar sa atong kinabuhi. Dili nato ipasulod sa atong kaugalingon og unsa man ang mga butang nga urob niini nga kalibutan. Apan usbo nato ang mga butang sa kalibutan. Usbo nato og unsa ang mga linla sayawa ngadto sa pagka-Dios noon. Mga pamatan-on nga naa karon. Please, maghinaot ko nga diin ang mga butang nga espirituhanon tagaan na itong pagtagad sa itong kaugalingon. And to my co-servant of God, please, we will all stop arguing
what is the soterio, the ecclesia, the doctrine of our church practices and even our belief. But one thing what we did is to strengthen the love of Jesus and to introduce to our parishioner who Jesus is, who loving God is. O giyon man usab, himuon nato as our way nga diin mailhan ang gugma sa Ginoo ug dili higugmaon ning butang sa kalibutan. Mga kaigsuonan, sadden part that some of our children right now and even young people right now wa na makaila og kinsa ang mga karakter nga nasa balang kasulatan. Usa ka magtutudlo mga kaigsuonan, when I saw and I repost it to my Facebook page rather. Abi niyo mga kaigsuonan, sakit kayo subok kay pamalandungon. A teacher asked, who is that strong man, have long hair, og kusgan siya nga tao, og sa panahon nga giputlan siya buhok, nahimo ka naman as kusog. Abi ninyo mga kaigsuonan, mga bata wa na makaila. Mga animated character and even teleserye ba unay ilang ginatubag mga kaigsuonan. And this is an alarming for us, for those church leader, pastors, church servant, ministers, priests, clergy. This is the alarming mga kaigsuonan. This is already an alarming to the spiritual faith to our church brethren. Alarming na ni. Sa mga kaigsuonan. Maglalista kisay tinuod. Maglalista kisay tinugod ni Jesus. No, that is not what the point of Christ. His gospel doctrine. His gospel doctrine is, please reveal to my servant. Reveal to the whole world what is the love of Him. Unsa iyang gugma, unsa ang iyang mahimo. Mga kaigsuonan. Sa kinabuhi sa tao, nga ni kanimog kanako ato ikapadayagan to kanila. Igsoon, being a true Christian, please do not conform to this world. Young people, mga ginikanan, please, kita, courage na to ang mga kabataan. Kabatanunan to join church activities. Kung di na to idasig sa mga buluhaton, diha sa makalangit nga mga buhat, ang kalibutan nagtanyag o mga butang nga iya nga dili kaayo. Yung ano sa mga kaigsuonan. Mga igsoon, adunay usa ka ilustrasyon nga ako ipahat kaninyo. Usa ka dakong barko nga naglawig sa kadagatan. Sa pagkagabi adunay singgit nga ilang nadungog. Usa ka pasahero nahulog. Ang barko mituyok ug gipunting ang dagkong suga ang dapit nga nahulugan. Ang kapitan nangayo og voluntaryong tabang alang sa pagluwas sa mga pasahero. Ano niya sa katao nga nahibalong mulangoy og may voluntaryo siya. Gigunitan niya ang buhok og milangoy apan sa pagabot og pag-isa usaman lang di ay kawig o artificial nga buhok ang iyang nadala. Mibalik siya og gigunitan niya ang kamot aron kini maluwas apan sa pagkitaas niya natingala siya kay usaman lang ka artificial nga kamot. Gibati siya og ka hilabihan ka kapoy ug miingon pagkalisod luwason ang tao nga artificial. Friends, very hard to rescue for the sinner being inside in a Christian church, being inside in a church artificially to his faith. So, ang Dios naghandom sa usa ka genuine nga atong pagpangalagad kaniya. Genuine Christian. Kaya balikon ako. Lisod maluwas ang usa ka tao nga artificial lang siya kaugalingon. So, higala mga sukintig paminaw. Duman nato kanunay. Let's be true to our faith to God. Magbatinuman ta sa atong pagtuo sa Ginoo. In any circumstances that we experience, God is our strength. Sa atong tagsa-tagsa ka pabrikasikay, walay laing kusog sa atong kinabuhi. Only Jesus. Mangko na itong tinuod kakalipay when we are in the sight of God. Father God in heaven, Lord,
this moment. Thank you so much for imong balaang pulong, mahika reminding us to be genuine in our faith unto you. Reminding us nga among sundon ang butang nga uyon sa kabubuton sa Holy Spirit. mong gugma. Og iyo man usab Ginoo, salamat kayo. Akini nakapahinublog kanamo. Nga diin amo yung itinunood ang among pagtuo diha kanimo. Sa tanang dunay mga struggle karon in takna, I pray in the name of Jesus. Unsa man ang ilang mga struggle sa kinabuhi karon, Lord, please tabangi sila nga masulbad ang tanang mga struggle sa ilang kinabuhi. Abot pa Og yung mga sa tanang mga hagit sa ilang mga panimalay, Ginoo, pakigubali sila palihog. Og nagampo ako kanimo, Ginoo, sa tanang mga dunay balatian karon, sa ngalan ni Jesus ka mong Ginoo, og bisan unsa man nga klase nga balatian nga gigut sa yawa kanila, palihog badbari sila o Dios in the name of Jesus. sa Nag-ampo ko kanimo, Ginoo, sa tanang mga kabatan-on na in taon karon naghandom, labi na di karon umalabot nga licensure examination, Lord, I pray in the name of Jesus nga makabot nila ang tinguha o kalampusan, Ginoo. Kaya wala dyan may mahimo sa mong kaugalingon kung wala ang imong kagubusan ni takna. I pray in the name of you nga maangko nabo ang tiunay nga pagtuod diha kanimo. O kupti kami sa imong mga balaang kamot. sa O kami kanunay magaluhod diha sa imong sabakan. Magaluhod sa imong kiliran. Magakupot kanunay kanimo uban sa imong pagkupot kanamo. Nga ang kasiguraduhan gibati lang namo kun nami di kanimo. Sa ngalan ni Jesus ka mong Ginoo. Amen. O amen. gugma mo para sa tanan. Ikaw ang puso. Ikaw Well, mga kaigsunan, mga igala, no, salamat kayo sa ngalan ni Jesus, ng atong Ginoo. Nagpadayag og balaanong mensahe alang kanatong tanan. Pastor, salamat kayo sa mga tamis. Tinuog yun kung atong tutok ang atong mga mata sa kalibutan, wala gyoy kasiguraduhan. Salamat kay Pastor. Muluhod ako sa tiilan mo, pagsimba kanimo, O Diyos. O Mayong adlaw kanimo, Pastor. Kanunay jud mi nagapaminaw sa pulong sa Dios. Mayong nga pagpaminaw sa tanan namong magkasilinganan dinhi si Kibanggay. Inday din ni Pastor, kanunay ko naminaw sa pulong sa Ginoo sa 90.5 Radio Kaibigan. Salamat kay Inday, thank you kayo. Diyos. Mayong hapon kanimo, Pastor Joseph, dalaygon ang Dios ug ang tibuok ka namong kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa maayong panlawas, mga grasya, pinansyal, gibubo niya kanunay. Labi na Dios sa pagkaong espirituhanon nga amo nakaon ni takna. Dalaygon kay ngalan sa Ginoo. Igan Lusing, Tolumbia, Imbayaw, Don Carlos. Salamat kay Igan, thank you kayo, salamat kayo. Okay. Dalaygon ang Dios, Pastor. Salamat kayo sa matamis nga pulong sa Ginoo. Salamat kayo, no? 5035. Ay tagal ko rin naging liga. Tinuod yun, Pastor. Kinahanglan yun nato iangkla. Salamat kayo. Putol man eh. Aking katanungan, parang isang papel ang buhay ko. Sa gitna Mayong hapon, Pastor. Salamat sa pulong sa Ginoo. Dundon pinsahan sa Kibanggay. Salamat kay Brother Dundon. Thank you kayo. kanan, dahil noon ako'y nag-iisa, nagbabalat kayong mali. Pastor, nagtanaw yung course live samtang nag-drive sa sakyanan, gipaminawan nako. Tinuod yun ang atong kinabuhi kanunay namo, nato isalig sa Ginoo ang tanang butang ug ato yun siyang unahon sa atong pagpanlakatan kay ang panalangin maangkon yun nato kanunay. Salamat kayo. Igsuon ako. Dok, thank you kayo. Sa'yo'y di ako nagtiwala. Well, dagan pa kayo nagpaabot sa ilang mga mensahe, no? Wa na di ko igong pang panahon yun. Salamat yun kayo. Dali kayong oras na to, mga kaigsunan. Dalaygon kay ngalan sa Dios. Nining mahingayon na. Salamat yun kayo. Well, wa na ko igong panahon pang mupadayon sa unahan. Salamat yun kayo sa mga bandianon nga pagpakiguban ninyo initak na sa ato nga programa tulumanon niining hingayon na. Salamat yun kayo sa tanan, mga kaigsunan. Thank you kayo.
sa mga nagka-monitor nato nini mga higayuna. Thank you so much, no. Please share sa atong live nga naidaghang mapanlanginan nga makaangkon sa gasa sa espirituhanon mga kigsuonan nako kang Kristo. Salamat kayo. Wala ko yung panahon mo pa sa unahan. Sakala naman sila buwang pwersa sa managkadaiyang mga partner station nga diin inyong napaminawan ang atong programang Gasa sa Paglaom. Aga sa tanan nga mga kawani o staff sa CBN's 90.5 Radio Kaibigan, Pastor Dandang Galyo, o yung mga sub sa 90.5 Radio 102.3 AWR FM headed by Elder Lazaro Balura Jr. Ininyo alagad sa kanginan kapag laong Pastor Joseph Gargarayo. Di pa radyo manamilit sa palutiran na kaniyon, walay bili ang gugma nining kalibutan kundi si Kristo mo'y sentro nining tanan. Ato lamang sunod kayon. Yan po ko kamison, yan po na ko. Makikuban ko ninyo. Balik ko na ko, alas 2 hangtod alas 3 na ta. Uban sa grasya panalangin sa Ginoo sunod. Pagsibyan nato sa kanginan. Kauban ang Ginoo Diyos sa kalipay. God bless. Gipangga ko kamo. Ang kamaayon niya kasi sa paglaom para sa patag-isa. Nagsunta ang kaumaon na giatan niya pa halang sa atuan. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban. Hangtod na lamang sa sulod higayon sa susamang takna ug sibihanan ni ining tulumanon. Gasa sa Paglaom. Kasi sa paglaom para sa patag-isa. Suman